Dear Kuya Allen, for almost 9 years, I decided to let go of my previous job as a software developer specializing in automation. Gusto ko kasi mag-explore and I like a job that has opportunity to meet new people. Kaya nga nang sabi nila, sa panahon ngayon it's not what you know, it's who you know. Napatunayan ko yan dahil I had a major career shift from IT specialist to real estate newbie. Wala akong background sa realty pero nakapasok ako dahil sa connection. Yun ay dahil sa aking pamangkin. Siya kasi ang nag-refer sa akin sa kumpanyang pinasukan ko. Nag-negotiate ako sa CEO and I understand na hindi nila kayang tapatan yung last compensation package ko. But still, I grabbed the job as project site officer and training specialist. Part of this career I need to move to Mexico, Pampanga, giving up my life in Bulacan. Medyo malungkot kasi Kuya Allen, si Mama, at ang dalawa kong kapatid ay mapapalayo sa akin. Ang naisip ko na lang ay para din naman sa mama ko to. Kasi I have the opportunity for a bigger compensation through incentives. Ganon kasi sa real estate, Kuya Allen. Mababa ang basic salary pero bawi sa commission. Mga 9 AM Kuya Greg, dapat nandito na kayo sa bahay. Yan ang text ko sa driver ng lipat bahay truck service na nakuha ko. Best deal, kasi nga mura lang. Pero yung 9 AM na usapan, naging 11 AM. Buti na lang, medyo gloomy yung panahon, kaya hindi mainit. Mainis na sana ako at magagalit kina Kuya Greg at sa kanyang mga crew. Pero iba pa rin si Kuya Greg. Gwapo na, matipuno pa. Sayang nga lang at may asawa na. Pero alam mo naman Kuya Allen na yung tipong mga may asawa na ang talagang gusto ko. Ang dami niyo po palang gamit, Sir Dominic. Pati ba itong malaking aquarium dadalhin? Ang tanong naman ni Kuya Greg. Oo, kasama yan. Kahit may isang di pa yan for sure. And kayang buhatin ng mga pahinante mo. Sabay turo ko sa dalawang lalaking kasama niya. Sige, unahin muna natin ang motor mo, sir. Ang sabi ng isang lalaki, sabay tanggal ng kanyang pangitaas. David nga po pala ang pangalan ko. Sabay abot sa kamay nito. Muntikan ko nang hindi maisar ang bibig ko sa sobrang paghanga ko dito. Siya ay chinito, may dimples, 4 packs, at maputi ito. Yung tipong hindi siya mukhang pahinante. Papasa pa siya na anak ng may-ari ng kumpanya. Sige, yung motor ko muna ang isakay mo, David. Ang sagot ko naman. Sigurado ka ba, Kuya Greg, na pahinante mo itong si David? Artistahin Ang hindi ko mapigilang nasabi. Oo, Sir Dominic, working student kasi yang si David. Kaya siya pumasok na pahinante. Ang sagot naman nito. Sipag naman pala. Anong kurso mo, David? Ang tanong ko. Engineering po, Sir Dominic. Ang sagot naman niya. Wow, di magaling ka sa math. Ang tanong ko ulit. Magaling talaga yan sa math, Sir Dominic.
magaling magbilang ng mga babae. Ang sagot naman ni Kuya Greg at saka tumatawa. Paano ba naman ibang-iba nagpupunta sa opisina at naghahanap sa kanya? Ang segunda pa nito. Ingat lang David at baka makabuntis ka. Dapat safe ka palagi kapag talagang hindi mapigilan. Yan ang unsolicited advice ko sa kanya, Kuya Allen. Napangiti lamang ito na lalong nagpalitaw sa malalim nitong dimples. Naisakay na ang lahat ng gamit sa truck at yung iba naman ay sa Innova ng pamangkin ko. In just 45 minutes ay nakarating kami ng Mexico, Pampanga. Dahil walang traffic sa NLEX. At saka malapit lang sa Mexico exit yung unit na tinitiran ko. Siyempre, kinuha ko yung number ni David. Magiinuman daw kami kapag wala siyang pasok. Iba ang Pampanga. Mas mainit dito kumpara sa Bulacan. At sobrang bihila umulan dito. Tapos, sobrang maalikabok parang disyerto. Saktong November 1 ako naglipat. Kaya talagang maluwang ang kalsada. Nalaman ko din na kaya pala Mexico ang tawag sa lugar dahil literal pala na may tumirang mga Meksikano sa area noong panahon ng 1960s to 1970s. Sa kalagitnaan ng aking presentation ay biglang bumukas ang main door. Sorry I'm late, ang sabi ng lalaki habang hinahabol ang hininga. Yun ay si Brian, one of our new agents. Ang sabi ni Sheila, humabol siya dahil he's in the area. Si Brian ay cute din, chinito, with fair skin. Mukha siyang main male character sa isang Korean novela. Good thing, natapos ko pa rin ang training successfully. Nakita ko na lamang ang sarili ko na binabrowse ko ang attendance sheet and looking for Brian's number. May mga titik siyang kakaiba. Kaya siguro tila may kakaibang bagay akong naramdaman. And it even shows sa mukha ko. Totoo nga na nag-blush ako having the presence of Brian. Ito na ba ang first Kapampangan encounter ko? Pagkatapos ay biglang may feel yung idea na pumasok sa isip ko. This is Dominic. In case na may client ka, feel free to communicate so that I can assist you. Yan ang text message ko kay Brian. Sure, thanks Sir Dominic. Ang mabilis naman niyang reply. I need to release this energy kaya naghanap ako sa internet ng massage therapist na malapit sa amin. In just 2 minutes ay may nakita agad ako and according to Google Map ay sa kabilang barangay lang. Nakamotor ako, Kuya Allen, at malapit nang malobat ang cellphone ko. At yan din ang test ko sa masahista kaya hindi na ako pwedeng tumawag. 2% na lang ang battery ko, Kuya Allen. At maya-maya ay buti na lang, finally nakita ko din ang factory ng RC Cola. Stay in pala si Kuyang masahista kaya pwede siya tumanggap ng kliyente basta sa gabi lang. At solo niya ang opisina na may maliit na kwarto.
May aircon man ito pero mahina, Kuya Allen. Kaya meron siyang electric fan na mas maingay pa sa microwave. Medyo nakainom ako. 2 bote lang naman, pampakondisyon. At believe me, masarap magpamasahe kung medyo nakainom ka. Basta wag lang laseng, yung saktong tipsy lang. Sir, oil, powder o lotion po? Ang tanong niya habang nakatapa ako sa Korean setup ng bedroom niya. Nilatag lang niya sa sahig pero ayos naman at komportable. All na lang tapos moderate lang ang pressure. Ang sagot ko. Okay po sir, ikaw po masusunod. Ang sagot naman ito. Habang hinahagod ng kamay niya ang pagod kong balikat ay hindi ko maiwasang maisip si Brian. Marunong kayang magmassage si Brian? O kung mahilig din kaya siyang magpamasahe? Humarap ka sir. Ang bulong ng masahista. Nagulat ako at biglang nahinto ang paglalakbay ng isip ko. Umikot ako habang nakatakip pa rin ang maliit na tuwalya sa ibabang bahagi ng aking katawan. Ganon kasi ako magpamasahe. Usually, I take it all off para mas komportable at relax. Nang nasa bahagi na ng dibdib ko si Kuyang masahista, ay uminit ang pakiramdam ko. May kung anong kumislot sa ibaba at siyang dahilan ng paghawi ng tuwalya. Bumilis ang tibok ng puso ko at uminit ang pakiramdam ko. At nagpatuloy lamang siya sa kanyang paraan upang mapawi ang pagod at init ng aking uhaw na katawan. Manyaman ba sir? Ang bulong niya. Ay sorry, hindi ako mayaman. Ang inosente kong sagot. Ibig ko hong sabihin kung masarap ba? Sakto lang. Ang sagot ko naman. Although deep inside, ay satisfied naman ako. Sulit naman pala kahit medyo struggle ang paghanap ko sa area. Balik ka sir ha. Sabay tapik nito sa aking tagiliran habang pilyong nakangiti. Maskulado ang masahista. Borta kumbaga. At may itsura pa pala. Lalaking lalaki ang asta. Nung natapat ito sa ilaw ng poste, nang inihatid niya ako sa labas ng kanyang opisina. Dim light kasi ang ilaw sa room niya kaya ganon ko lang mas napagmastan ang masipag at magaling na masahista.